Lunes, pipili ang bayang Pilipinas ng nais nila. Mamimili tayo kung nais natin ng Pilipinas na puro patayan, Pilipinas na binebenta ang soberanya, Pilipinas na pinagnanakawan ang kaban ng bayan. O kung nais natin ng Pilipinas na ginagalang ang buhay ng bawat Pilipino, tumitindig sa paniniil ng mga dayuhan at nagpapanagot sa mga nang-aabuso sa kapangyarihan. Oy, wala tayong pinaparinggan dito, ha? Wala tayong pinaparinggan dito. Ang inaano ko lang paalala lang ito, napulot ko lang ito. Pero totoo po ito, di ba? So yun pong halalan bukas, dapat seryosohin po ng sambayan ng Pilipino, no? At diyan po nakasalalay ang kinabukasan natin, no? Sabi ko nga po itong midterm election, this is very very crucial election para sa sambayan ng Pilipino, lalo na po sa Marcos administration. So kung uulitin po natin yung parang laro na lang na kung sino yung sikat, bahala na si Batman, peskesyo pare-pareho rin ng mga deputa ng mga magnanakaw, pagka ganun po yung ating katawiran, di ba? Para puboto ako, para hindi mawala ang aking pangalan sa COMELEC registration, para valid pa rin, di na ako mahahassle. Pagka ganun po, kayo po ang magiging salarin kung anong kapahamakan o gulo ang mangyayari sa ating bayan. Kasi pagka wala tayong pakialam sa pagpili ng kandidato, narinig natin ang kabi-kabilaan, di ba? Yung mga bangayan, yung mga plataforma nila, wala pa. Mas may plataforma pa nga katulad nila Mark Gamboa, di ba? Yung mga alternatives, mas may plataforma pa kaysa sa kabilang kampo. Na puro galit ang hinahasik. Diba? So narinig na natin yung kanilang mga yung laman ng kanilang loob. So kung ano yung yun ang kanilang gagawin, di ba? O merong kandidatong nagtataka kung ano ba yung bill, ano ba yung law, di ba? Ay nako. Sa darating na Lunes, malinaw ang panawagan. Piliin natin ang mga kandidatong magsusulong ng interes ng Pilipinas, ng mga ordinaryong Pilipino at ng kinabukasan ng bayan. Ibasura natin ang mga kandidatong gustong bumalik sa dating gawin ng patayan, pagsuko ng soberanya at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero totoo po yan, di ba? So ibasura natin yung mga ganong uri ng mga kandidato na sorry kung napunta yung mga pictures ng mga taong na-involved dati sa fake war on drugs. Pero that's the reality na nangyari talaga sa ating bayan. Kawawa naman po yung mga totoong inosenteng bata at mga matatanda na nadamay lang, na tinawag silang mga collateral damage, and apparently wala talagang pagpapahalaga dahil walang naging aksyon ng nakaraang gobyerno para mapigil na hindi na maulit ang mga ganong pangyayari. Na hindi rin naman na-solve. Naghingi ng 6 na buwan, Diyos mio, naging 6 na taon, wala pong nangyari. Now, ito pong ating idol, si Supreme Court Associate Justice Carpio, meron pong paalala rin. Ang sabi niya, this election is not purely about internal politics, about internal matters, because there is a country that wants to grab our marine zones and island territories. Okay? So ibig sabihin niya, pumili po tayo, diretsuhan na lang. Pumili tayo ng kandidato na may pagmamahal sa bayan. Okay, yung mga talagang alam po na ninyo, yung talagang nagpapahayag pagdating sa usapin ng soberanya, pagdating sa usapin ng integridad ng ating bayan, hindi ho nagpapahuli, di ba? Talagang naglalabas agad talaga sila ng pagkundina. Isang bansa lang naman ang ating tinutukoy diyan, ang China lang naman di ba? So yun po yung mga leaders na kailangan natin. Yung mga derechahan na pagka tinanong mo, pro-China or Philippines? Philippines siyempre, 'di ba? Yung ganoon. At saka, alam niyo, meron ngang merong pangalan yung
Si Mekos Mekos, yung Indian national na rito pinanganak sa Pilipinas, he was asked, sasama ka ba, brother, kapag nagkaroon ng labanan, napalaban kung sakali ang mga Pilipino sa China? Alam niyo sagot niya? Ano nga pangalan nun? Yung si Mekos Mekos. Magaling sa Indian accent. Siyempre, salita rin nila. Ano sabi niya ron? Ay, sama ako dyan, brother. Sigurado yan. Sabi niya, dito na tayo pinanganak eh. Saan pa? Wala na tayong pupuntahan kahit na no match tayo. No, real talk lang, no match tayo sa China. Pero wala tayong ibang option kung hindi ipaglaban ng Pilipinas. And that's the reality. 'Di ba? Nagkataon pa, meron naman tayong mga kaalyado. So ngayon, ang mahirap po dito, may mga kababayan tayo na nagpipilit na pumosisyon sa gobyerno, 'di ba? Para lamang magkaroon ng yung mga wala namang dalawa po 'yan eh. Yung isa diyan, tuta ng China. Isang grupo 'yan. Yung isa diyan, tuta ng bulsa, ng fame. At wala silang pakialam sa issue ng Philippine territory dyan sa West Philippine Sea. Wala silang pakialam. They don't fucking care. Ang problema, yun nga pong pagiging neutral, di ba, sa mga usapin, binibigyang laya nito na makapag-push ng kanyang kagustuhan ang isang panig. Di ba? Kaya kinakailangan, pagka tumatayo kang leader, dapat maliwanag sa iyo kung ano o kung paano mo dadalhin ang iyong sarili doon sa issue na yon. Hindi yung tipong para ka lang talagang pinabili ng suka. Di ba? Eto nga sabi niya rito we should be careful not to vote for Manchurian candidates. Candidates who will do China's bidding. Di ba? Ito yung mga, alam niyo, nung araw, ang tingin ko maganda naman nung panahon. May nabasa na akong ganun. Maganda nung panahon na funded ng China. What? Kailan tayo na funded ng China? Pinauutang ng China. Di ba? The build projects na hindi naman natapos ang napakarami doon. Dahil they're not meant to be finished on time. Kasi nga po, para merong maibala, no, ang mga tuta nila na ito existing project pa ng aming tatay. Sabi rito, once elected, yan pag nahalal na raw yung mga yan, they will say Philippines has no right to name the West Philippine Sea as West Philippine Sea. Like Duterte, they will say the arbitral award is a scrap of paper. Hindi ho ba? Sinabi na rin yan ni Digong nung araw. Ibig niyan pong sabihin, ngayon, kung merong iisang Duterte na nagawang magsalita ng ganyan laban sa interes ng bayan, presidente pa yon at hindi na panagot ng taong bayan ng bilang pagtataksil dahil nga sa kanyang immunity, at sa sobrang suporta ng taong bayan, hindi nakapalag ang mga kasundaluhan natin na dapat ay nag-correct ng pagkakamaling yan. Ngayon daw ho, ang sabi niya, dadami pa sila. Dadami pa. Bakit? Si Digong hindi natin nabigo, and I'm guilty of that. Na hindi natin pinanagot. Dapat doon, pinalayas na pala natin sa pwesto. Nang sa ganon, magsilbi itong magandang halimbawa sa mga demonyong Judas sa ating lipunan. Sa usapin ng integridad natin. Di ba? Sipin mo sarili mo, ito yung mga makapili. Tawag ko nga dyan, makapichi. Yung mga yan. Mga makabayan kunong Pilipino para sa China. Ito pa, sabi niya, those are the words that China wants to hear. Yang mga yan, wala tayong karapatan. Pangalanan yan. I already seen from one of the candidates sa kabilang partido na yung West Philippine Sea na napangalan dahil po sa ginawa ni Tolentino na ating senador, hindi raw po tama yan. Sapagkat ang tamang pangalan daw talaga niyan yung sinusulong ng China. Ano yun? South China Sea.
Oh, di ba't dinispute ng China yon? Oh, tapos sa isang araw na wala. Oh, sabi ng Google, it's a technical glitch lang nila. But they named it kung ano yung narehistro ng Pilipinas after nung ginawa ni Tolentino. Di ba? So, West Philippine Sea. So, pag naupo daw tong mga impakto, sisikapin nilang matanggal yan sapagkat gusto nilang pairalin na walang West Philippine Sea maging sa sinaunang mapa ng Pilipinas. Oh. Diba? Dinidenounce na nga rin po nila. Alam nyo ba yun? Dinidenounce na nila yung Scarborough Shoal. Oh. Dinidenounce na nila yun. Na yan hindi yan sa atin dapat. Hindi yan sa atin. Kasi labas yan ng ating teritoryo. Labas din yan yung sa mapa, di ba? Meron tayong guhit doon sa dagat, doon sa langang teritoryo, 12 nautical miles na territorial sea. Lagpas daw doon. Tama naman yun. No. So yung 200 nautical miles exclusive economic zone is 200. Lagpas po yun. Lampas po talaga, nasa labas yun. Kaso ang claim po natin doon sa Scarborough, makaugat po doon sa Treaty of Washington. Dahil sa Treaty of Paris, it was not included literally. So nagkaroon ng karugtong yan na treaty, which was the Treaty of Paris. Sabi parang 1901 na tayo on. Kasi pagkatapos ng Treaty of Paris, nagkaroon ng follow-up. So naisama na, nilagay na yung provision doon na lahat ng kung saan ay may claim, may interest at soberanyang pinapatupad ang Pilipinas. So kabilang na po roon. Ngayon, ito din daw na kung saan may control tayo ang Thito Island o yung Pag-asa Island, di ba? Wala rin daw tayong karapatan doon sapagkat ito ay nasa labas din ng 200 nautical miles EEZ natin, which is true. Na yan po ay nasa labas. Pero hindi po totoong wala tayong karapatan doon. Tandaan nyo to, ang atin pong yung atin pong Kalayaan Islands, yung may airport doon, yan po ay hindi po dahil sa visa ng exclusive economic zone. Okay? Yan po ay teritoryo natin. So, may teritoryo po ang Pilipinas doon sa South China Sea. Yan po ang ating foundation ng ating claim. Na kung saan yan ay itinatag yung claim na yan nung kapanahunan ni Apo Lakay. Di ba? Oh, yun ang basihan natin. Hindi po yung EEZ natin. Kasi lagpas ng 80 mahigit na 80 nautical miles yan pagdating to sa dulo ng 200 nautical miles natin. Sipin nyo yung mga ganong klaseng mga pananalita mula sa kanila, lalason sa isipan. Siyempre, alam mo naman ng Pilipinas, kapag ka member ng fans club, di ba? Kapag member ka ng fans club, see no evil, hear no evil ang mga Pilipino. At ipagpipilitan pa, hindi na nila iano pa na mali yung sinabi ni Duterte. Mali yung sinabi ng kandidatong ganito eh. Hindi, ano pa nila na yun ang tama. Tama talaga ang malasakit doon. Kasi pagka inangkin natin, magagalit ng China, baka girahin tayo. Lahat ng laman ng bahay natin, may China. Ultimo panty, China. Tapalodo, yung napkin, China. Oh, lahat na lang. Paano pag nawala ang China? Di hubad-hubad tayo. Anong puta? Mga klase ng mga argumento ng mga yan, di ba? Ayun ako. Abrito, those are the words that China wants to hear. Duterte even said, we have lost already the West Philippine Sea. That's true. I heard that. So, hindi, yan yung parteng sinabi ni Digong na hindi ko na ipagtanggol noon dahil hindi talaga karapat-dapat. Dahil wala pong panahon that we ever lost the West Philippine Sea. Kasi pag sinabi mo yan, magmula po yan hanggang dito sa may dulo ng sakop ng EEZ natin, kabilang na rin yung mga nag-overlapping, yung overlapping claims natin ng EEZ. So lahat po yan nawala natin.
Imagine from the president, sasabihin, nawala natin ang buong West Philippine Sea. So kabilang po dito ang yung tawag dito, yung laging pinagkakaguluhan nila, yung merong barko doon sa gitna, di ba? Na pinapadalhan natin ng Rore. Tapos yung Recto-Bank, yung Recto-Bank reads na maraming mga resources na kung saan yun naman ang gustong-gustong sakupin ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Di ba? Sabi nga ni Digong, China is in possession of the West Philippine Sea. But the mere fact, ang hawak lamang po ng China doon sa nasasakupan natin sa ating 200 nautical miles ay 4 na isla lamang po. Kung di ako nagkakamali, 5 kung di ako nagkakamali, sapagkat during Cory Aquino's time, 1988 po, nakuha ng China ang 8 sa mga teritoryo natin, nakabahagi po ng KIG, yung Kalayaan Island Group, na claim po ni Apulacay Apulacay Senior noong 1978. Am I correct? Di ba? So, yun lagpas-lagpas talaga yun Mayroon pa ngang umu-overlapping yan hanggang kasi sa claim na yan, umaabot yan hanggang doon sa may Kalayaan Island, doon sa isla ng Kalayaan yung Kalayaan, yun nga, yung municipality hanggang doon. Yung claim na yan. Alam ko hindi lang lagpas pa No. 'Di ba? Ay nako. Basta't ito lang yung paalala rito. No? Sa video na pinakita ko kanina at saka dito po kay Antonio Carpio. So, kailangan mag-isip ang sambayan ng Pilipino. Piliin natin yung kandidato po na mayroong pagmamahal sa ating bayan. Hindi na ako magsasabi pa kung sino yung dapat nating iboto sapagkat ban na po yan, bawal na. Diba? But I'm sure hindi naman kami kabilang. Vloggers are not included Hindi kami kabilang dun. Hindi naman kasi kami kandidato, hindi naman kami part ng kampanya, pero ng isang partido. Kaya lang, 'di ba, para safe na rin naman, baka mamaya sabihin protektado talaga ganun, bahala na po kayo. Kilala nyo na po yung team na kung saan talagang umaamin na sila ay para sa Pilipinas, at yung team Tameme, pag tinanong sa usapin ng China ka o pro-Pilipinas, 'di ba? Ayaw sabihin pro-China kasi sa loob naman nila, I'm not a fucking pro-China. I love the Philippines. Kaya lang walang paninindigan. Hindi kayang magsalita, hindi kayang i-voice out ang paninindigan. Ano nga asahan mo dun? Parang umasa ka sa isang, sabi nga ro sa isang nabasa ko para kang isang binata na umaasa ng tapat na pag-ibig sa isang babaeng puta. O sino nagsabi nun? 'Di ba? Si yung kamukha ko raw. Diba? So ganun din yun. Kung pagtitiwalaan mo yun, mga taong ganun, nasabihin mo na, alam ko naman paninindigan nun, pero hindi kayang sabihin, lalo na pag napwesto, hindi nila kayang gawin yan. Baka sabihin lang sila, magagalit si tatay nito, patay tayo, magagalit si tatay. Mababash tayo nito. Diba? Kaya kailangan po natin maging wise sa pagkakataong ito. Not just for the president, but for the sake of our country. Remember, PBBM, 3 taon na lamang po ang nalalabi sa termino niya. So kung gusto po natin na magkaroon ng magandang legasiya ang ating Pangulo, yung mga proyektong gusto niyang mangyari, hindi po nababalaam, then do the right thing. Diba? Tapos, kung gusto naman natin, tawag dyan, yung maging matatag yung ating claim dyan, suportado yung pagpapalakas ng ating puwersa, alam nyo na yung dapat natin gawin. Di ba? Hindi po porket pinakiusap ng Pangulo, hindi porket kapatid ng Pangulo, di ba? Hindi porket kaapelido, hindi porket tropa niya, iboboto po natin. Boboto po tayo, dapat mas loyal tayo sa kapakanan ng ating bayan. Yun ang tunay na loyalista. Okay? Ganun po. So, yan lang naman yan. Short reminder lang yan. Okay?